kasi nabahala po kami dito sa datos na ilalabas po ng Philippine Statistics Authority kung saan noong 2023 daw, out of the 11,479 live births, so halos 11,500 na panganganak po ng mga kababaihan under the age of 16, parang ang tawag dito, yung parang statutory rape ba papasok yan? Alam mo, yung statutory rape ay dinefine ng Supreme Court last year under the RA 11648 na ito ay yung pagtatalik ng isang batang below 16. Kahit pumayag siya, ito ay rape pa rin. Ngayon, nagbago kasi ang batas mula 12 years old, below 12, noong 2022, starting 2023, yung hanggang 16 and below na ngayon ang statutory rape. Correct. Oo. Ang nakababahala doon, halos 11,500. Kaya ko po natanong doon, wala ni isang kaso ng statutory rape that was filed. Ang dami ng anak ng below 16, pero ni isang kaso po ng statutory rape under RA 11648 nga po, wala pong nakahaing kaso ng statutory rape sa dami po ng nanganak na below 16. 3,000, no? In 2023. Yes. Alam mo, nagbigay ng report last year, noong November, ang Department of Health at ang POPCOM kung ano yung nangyari noong 2023. At sabi nila, more than 2,200 cases of rape were filed. Pero under the previous law, RA 8353, dito sa bagong batas on statutory rape, 0 ang na-file. Yeah. Wow. So, kung totoong 11,479 na ang nanganak na below 16, ay that is 5 times more than the cases of rape na reported ng kababaihan in 2023. 11,000 noong 2024, tapos 3,000 sa 2023. Did I get you right, Doc? Because medyo choppy po yung audio ninyo. Sorry. Yung 2023 ay 11,479 ang nanganak na below 16. 11,300. Wow, okay. 479. Lahat yan ay on the face of it, statutory rape dahil below 16 yan na nabuntis. Ngayon, ang napansin namin, 22 of the cases ng pregnancy, yung magulang kasing edad, yung father kasing edad nung batang babae. 22 lamang out of all of 22 that. 22 lamang, yes. Under the law, absuelto yun. As long as walang coercion, walang abuse, walang pamimilit. Pero yung baka hindi kaya Romeo and Juliet pasok? Kasi 3 years, hindi po ba? Pwede din yun, di ba? Yung Romeo and Juliet clause, as long as within 3 years ng edad ng babae, ang nakabuntis. Pagbubuntis ay absuelto yun. So, nakita namin yung kaparehong edad ng 0 to 14 ay 22 lamang. Nakita namin yung out of the nanganak na below 14, below 15, 1,234 ay edad 17 to 22. So, 37% ng mga umamin na tatay, lahat yan more than 3 years old sa bata. So, lahat ito, yung 1,234 ay actually statutory rape. So, bakit wala pong kaso? Nagtataka kami, walang na-file. Ang gusto ko malaman rin po, Doc, is parang technically parang menor de edad, no? Kasi 16 and below. Yung mga magulang, hindi ba sila mananagot dito po na hinayaan po nila? Kasi sabi niyo walang kaso po sinampa. Pero pwede ho bang sampahan ng kaso yung mga magulang na pinayagan po nila ito? Parang accessory to the crime. Hindi ako sure kung may law Liability. tayo on parental neglect. Ang sigurado ako ay nakita yung mga kaso ito ng mga magulang pero hindi nila ni-report. Pangalawa,
nung nag-file ng birth certificate, nakita dito ito ng civil registrar. Hindi siya nag-notify sa police na ito ay Correct. possible statutory rape. Yung mga health worker, nakita ito. Pero hindi sila umaksyon na below 16 yung bata. Palagay ko, kulang ng information ang ating mga government workers tungkol sa bagay na ito. Kung kaya, walang napafile. Kasi nga po, hindi ito private crime. So, may tungkulin ng Estado na sampahan ng kaso yung Yeah. nakabuntis. Yes. Because Ang sabi on ng Supreme its face, dahil nga mas Oo. bata sa 16 po yung nanganak, ay krimen na po. Wala Yes. kung hindi nga pasok doon sa Romeo and Juliet. So, saan po nagkaroon ng negligence dito? Dahil kailangan itimbre ng civil registrar na doon sa birth certificate ang nanay ay bata sa 16, yung health worker. So, kailangan po kasi matugunan nito hindi po ba, Sir GP? Na Yes. wala pong nakasampang kaso, lalong-lalo na doon sa binabanggit nyo na mas malaki yung katandaan nung nakabuntis. Yes, alam mo, nung tinanong ko yung PSA tungkol dito, sabi nila, kung walang guidelines sa kanila, ay hindi sila pwedeng kumilos daw. Palagay ko ganun din yung health worker. Pero nung 2021 pa, nung ang batas ay below 12, ay gumawa na kami ng draft guidelines with the Interagency Committee on Violence Against Women and Their Children. Ang usapan namin noon, pero hindi ito naipasa, wala na ako sa popcorn noon noong 2022, ay dito dapat i-report ng civil registrar, health worker sa DSWD para ang DSWD mag-imbestiga at sabihin sa police na kailangan mag-file ng case sa prosecutor. Pero hindi na-approve itong guidelines na to. So palagay ko dapat balikan nila sa Interagency Committee Interagency Council on Violence Against Women and Their Children. Kasi noon wala pa itong itong statutory rape law. At 12 and under, napaka-konti nung kasong yun. So pero ngayon na 16 and below na 11,000 na ang kaso. So dapat siguro may kumilos na para rito. Kundi baliwala, bystander lang ang gobyerno sa nangyayaring krimen. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.